But are they really fighting earlier? Salamat. May inambulong ko sa kanapahigpit ang hawak ko sa bag na nasa lap ko. Sa pangalawang pagkakataon, biglang nag-ring ang phone ni Alden kaya ako ang unang nagbaba ng tingin doon. Michelle's name flashed on his screen again. Michelle's calling. Napakurap ako dahil hindi iyon sinagot ni Alden. Pinatay niya ang tawag at ini-off ang phone. Habang nakatingin ako, biglang may naglaro sa isipan ko ng mga ideya pero hindi ko magawang sabihin. You can answer her call. Don't mind me. Nanginginig na sambit ko pero hindi niya ako pinansin. Napapikit ako ng mariin at saktong pagmulat ko, huminto kami sa tapat ng gate ng mansyon. Napaawang ang labi ko sa kanapatingin sa mataas na gate namin. Hindi ko alam kung bakit nakapasok siya sa village namin. Masyado na bang lumilipad ang isip ko kaya hindi ko napansin? Dito ka? Tanong niya kaya mahina lang akong tumango habang nanginginig na tinanggal ang seatbelt. Thank you. Sabi ko sa medyo paos na boses. Muli ko siyang nilingon ng tuluyan ko nang matanggal ang seatbelt. Bagya siyang nakahilig sa steering wheel habang nakatitig sa mukha ko. Napalunok ako sa kangumiti ng maliit. He did not smile. Nakatitig lang siya sa akin na parang interesadong interesado. Bubuksan ko na lang ang pinto para makaalis na pero hindi ko ginawa. Nakapagtitigan pa ako sa kanya dahil yun ang gusto ng puso ko. His eyes are like hypnotizing me. Ilang sandali pa, sabay kami na nag-iwas ng tingin at bahagya siyang tumikim kaya mabilis kong binuksan ang pinto sa tabi ko. Amber, mahinang tawag niya. Nang akmang bababa na ako kaya napalingon ulit ako sa kanya. Ha? Mariin siyang pumikit sa kaumiling kaya mahina na rin akong tumango bago tuluyang bumaba. Nang makababa ako napatingin ako sa bintana ng kotse na nakasara. Hindi niya ibinaba. It feels like I am staring at his eyes through this tinted window. Thanks. I mouthed and smiled through the closed window because I am sure that he'll see me. Marahan kong pinindot ang doorbell nang hindi pa siya umaalis doon. Pasulyap-sulyap ako sa kotse niya hanggang sa bumukas ang gate at yun din ang pag-alis ni Alden. Kaya sumunod ang mga mata ko sa kotse niya. Christmas is coming. Matamlay na sabi ni Thea. Kaagad ko siyang nilingon. We are on my bed and she's holding her iPad. Ako naman, nakatutok lang sa laptop pero mabilis ko yung inilagay sa gilid nang makita ang matamlay niyang muka. Aren't you happy? You'll receive a lot of gifts again. Sabi ko sa masiglang boses pero isang maliit na ngiti lang ibinigay niya sa akin. Can I meet my dad on Christmas Eve? Napaawa ang mga labi ko sa lumabas sa bibig niya. Her eyes were pleading. Thea, Mom, I just want my dad as a gift. Napalunok ako sa kanapaiwas ng tingin sa kanya. Hindi ko alam ang sasabihin ko. I was stunned hearing it from her. She wants her dad so much. Masama ba akong ina dahil hindi ko yun maibigay? You want to shop? Biglang nais sa tinig ko para ibahin ang topic. Saglit na tumitig sa akin ang mga mata niya, kagaya ng kay Alden, bago siya marahan na tumango. Sabay kami na naligo sa banyo ko at sabay din kaming nagbihis. Bumalik na masiglang ngiti sa mga labi niya pero hindi ko pa rin maiwasang mabahala. Natatakot ako na dumating ang araw na hindi na maniwala pang anak ko sa akin. I am making her hope and I really hate myself for that. Nagpa siya ako magsama ng isa sa mga maids namin para may katulong ako sa pagdala ng mga gamit ni Thea at kung sakaling maglikot din siya. Hinatid kami ng driver sa isang sikat at malaking mall. Hindi ito ang pinuntahan namin noon dahil umiiwas ako sa maaring makita ko. I am not ashamed of having a daughter at hindi ko rin itinatago ang anak ko. Hindi ko lang maipaliwanag kung bakit gusto ko pa rin umiwas sa ngayon. Tahimik na iniikot ni Thea ang mga mata nang makapasok kami sa mall. Wala siyang imik habang nakahawak lang sa kamay ko. Sobrang likot ng mga mata niya na parang may hinahanap sa bawat sulok. Are you looking for something? Hindi na mapigil ang tanong ko pero isang iling lang ang isinagot niya sa akin. Ma'am, ako na po. Sabi ng maid na kasama namin saka marahan na kinuha sa akin ng bimpo na hawak ko na hinayaan ko naman na may ngiti sa mga labi. Mommy, can we buy a drink first? I'm thirsty.
Sabi ni Thea gamit ang maliit niyang boses. Sure baby. Pumunta kami sa isang fruit shake stall. I ordered Thea's strawberry fruit shake without sugar and nothing else. Inintay naming matapos ang pagkakagawa habang nasa gilid ko naman si Thea. After some minutes, the shake is done. So I gladly accept it, then hand my money. Baby, here's... Namilog ang mga mata ko nang hindi ko makita si Thea sa tabi ko kung nasaan lang siya kanina. Nagpalingaling ako sa paligid pero wala din siya. Yaya, nasan si Thea? Natatarantang tanong ko na may halong inis na sabi ko sa maid na busy kakatingin sa cellphone niyang hawak. Mom, hindi ko po alam. Find her! Inis na sabi ko. Namasa ang mga mata ko nang magsimula akong humakbang habang inililibot ang tingin sa parte nitong mall. Where are you, Thea? Mom, wala po. Find her! Do your job! Nataranta ang yaya sa sigaw ko kaya mabilis siyang tumangutango saka naghanap na rin. Nahulog ang ilang butil na luha sa mga mata ko pero hindi na ako nagbigay pa ng panahon para alisin iyon. Thea, nasan ka ba? Naiiyak na bulong ko at parang gusto ko nalang maglupasay. Saka umiyak ng umiyak dahil sa pag-aalala. But I need to find my daughter. Nagtanong ako sa mga tao sa malapit pero wala daw silang nakita na batang babae na nakasuot ng pink na Hello Kitty dress. Iyak na ako ng iyak habang naghahanap sa kung saan-saan. Ma'am, yun po sa Thea. Mabilis akong tumingin sa direksyon na itinuro ni Yaya. Mabilis sana akong tatakbo doon pero unti-unti akong bumagal nang makilala ko sino ang kausap ng anak ko. Alden is talking to Thea. Pareho silang nakangiti sa isa't isa. Nakaupo ng bahagya si Alden para pumantay siya kay Thea. Nakakasilaw ang ngiti ng anak ko na halos sumingkit ang mga mata niya kakatingin kay Alden. Biglang nanuyo ang lalamunan ko sa kabahagyang humakbang para medyo lumapit. Tumayo ako sa likod ng malaking Christmas tree na decoration nitong mall. Rinig na rinig ko na ang pinag-uusapan nila at hindi ko maiwasang umiyak pang lalo. What's your name? Malambing na tanong ni Alden kay Thea. Kaya napatakip ako sa bibig ko para hindi lumabas ang tunog ng paghagulhol ko. I'm Althea. Masiglang sagot ni Thea kaya mahini siyang kinurot ni Alden sa ilong na nagpahagiki kay Thea. They both laughed a bit at kitang-kita ko ang pagiging magkatulad ng pagngiti at tawa nila. Thea, nice name. So where's your mom? Kita kong hinaplos ni Alden ang manipis na buhok ni Thea na para bang may naaalala. She's buying my shake right there. Ngayon ko lang narinig ang sobrang siglang boses ni Thea. May halong saya at excitement. Your shake? Si. Nangunot ng bahagya ang noo ni Alden sa sinabi ni Thea pero humalakhak na din siya sa huli na parang may napagtanto. You know how to speak Spanish? Malambing ulit na tanong ni Alden na mabilis na ikinatango ni Thea. I can't believe that they are talking right now, na parang sila lang nandito, na parang walang naglalakad sa paligid. We just got here in the Philippines for me to meet my daddy. Napaawang ang mga labi ko sa sinabi ni Thea. Sinabi niya iyon na walang halulungkot o pagkatamlay. Magaan ang loob niya kay Alden. Where's your dad? He's here. Hindi ko na narinig pang ibang usapan nila dahil iyak na ako ng iyak. Gusto kong humakbang para lumapit sa kanila pero wala akong lakas para gawin iyon. Nanginginig ang buong katawan ko at kung gagawa man ako ng isang hakbang siguradong matutumba ako. Ma'am, hindi po ba natin kukunin sa Thea? Peter, Yaya. Umiiyak na utos ko gamit ang paos na boses, kaya nagtataka na tumango si Yaya bago lumapit kina Thea. Mabilis na lumapit sa Thea kay Yaya habang masayang kumakaway kay Alden na nakangiti pa rin. He looks fascinated while looking at my daughter. Gracias, senyor. Bye, Thea. Mahinang sabi ni Alden sa anak ko na tumatalon-talon na sa tuwa. Nang makalapit sila sa pwesto ko, mas lalo kong naaninag ang masayang mukha ni Thea. Pero napalitan iyon ng pagtataka nang makita ko na umiiyak. Baby, don't do that again, okay? Sabi ko sa paos na boses kaya mahina siyang tumango sa kanagtaas ng kamay para magpabuhat. Kaya binuhat ko din naman kaagad. Mom, I met a guy. He's good looking. Bulong niya kaya napapikit ako ng mariin.
Really? Tanong ko gamit ang pilit na masayang boses. Yes, he's there. Sabay naming tiningnan kung nasaan sila kanina ni Alden pero napasamangot lang sa Thea nang makita na wala na ito doon. Mas lalo ko siyang niyakap ng mahigpit saka pumikit ng mariin. Paano ko ba sasabihin na yun ang ama niya? Bakit ba sobrang duwag ko? Palagi kong binabaliwala ang mga pagkakataon. I hate myself but I can't blame myself too. Hindi ko alam kung naramdaman ba ni Thea na gusto ko nang umuwi. Kaya hindi pa kami nagtatagal sa mall na iyon, nag-aya na siyang umuwi. But I never failed to notice her eyes. It's telling me that she's searching for someone. Bago kami umalis ng mall, pinasadahan niya pa muna ng tingin ng bawat sulok. And when she found nothing, she sighed. Pilit kong binaliwala ang mga napapansin ko. Are you okay? Tanong ko kaya mahina lang siyang tumango. I don't know his name. Nasabi niya't alam ko na kaagad kung sinong tinutukoy niya. Ito ba ang tinatawag nila na lukso ng dugo? Naramdaman kaya nila ito kanina noong magkalapit sila? Am I that bad? Pag-uwi namin sa bahay, kaagad kong pinatulog sa Thea dahil kita kong nahuhulog na ang mga mata niya sa antok. At yun din ang pagdating ni Gina. What's with the long face? Taas kilay na tanong niya sa akin kaya pasalampak akong umupo sa couch sa tabi niya. Well, Thea, unexpectedly met Alden earlier. Pagkakataon ko na sana para sabihin ang totoo pero naduwag ako. What do you think? Anong gagawin ko? Napabuntong hininga ako matapos kong sabihin iyon pero siya, gulat na gulat. What? They talk and, oh my God, alam kong hindi dapat pero na-excite ako. I should hate Alden for hurting your feelings back then but, Tom, bahala ka nga. I say once again before looking at her. Stop hating him. I said using my raspy voice. She rolled her eyes and laughed sarcastically. Okay, sabi mo eh. I say once again. I don't know what to do. Pagsabi ko ng totoo. Just go with the flow. At may nalaman pala ako. I rolled my eyes. Sa sitwasyon ko ngayon wala na akong pakialam sa mga chismis. Gina, I went to a bar last night to party. And my common friend let some girls join us. You know Manda? Mahina akong tumango. Our batchmate in college. Yeah? At yun nga. She has a friend. I forgot the name. At napag-alaman ko na friend pala iyon ni Michelle, the bitch. Kagad ako napaayos ng upo saka ibinigay ang buong atensyon sa kanya. And? She smirked. Well, that girl did not know that I am your best friend. She got drunk and everyone at our table went to the dance floor. Nagpaiwan ako kasama ng babaeng iyon na hindi ko kilala. And I asked her something. She is very drunk and a lot of things are coming out from her mouth. Huh? I asked her who her best friend is. She said it's Michelle. And Michelle is a rich boyfriend, which is Alden, right? And she also said that Michelle is spoiled. Well, that bitch is a gold digger. And this one, Alden tried to break up with Michelle. For real. Biglang kumabog na mabilis ang puso ko sa sinabi na iyon ni Gina. She even hit my shoulder but I was busy thinking about what she said. What? I mouthed. Trust me, hindi ko tinanong iyon. Kuusa lang lumabas sa bibig niya. Alam mo kung bakit hindi natuloy? Michelle is hurting herself para hindi siya iwan ni Alden. Baka yun ang dahilan kung bakit hindi pa sila kasal ngayon. I mean, if Alden really wants to marry Michelle, he must have married her right after the divorce. Hindi ka ba nagtataka? Feeling mo totoo? Biglang bumalik sa isip ko mga nakita ko noon na mga sugat sa palapulsuhan ni Michelle. Hindi ko alam kung kailan ko nakita pero sigurado ako nakita ko. I was stunned. Hindi ko alam kung maniniwala ko. Baka nagkakamali ka lang. Amber, I did not ask. Kusang sinabi ng babae. Sa palagay mo, nagsisinungaling siya? Drunk people, don't tell a lie. Napalunok ako. Sa lahat ng sinabi niya, isa lang ang tumatak sa isip ko. Alden tried to broke up with Michelle? I thought he loves her. Did I miss something? It's been how many years? Nagkita na ba kayo ni Alden? Muling tanong niya kaya wala sa sarili akong tumango. Hindi ko alam kung maniniwala ba ako sa sinabi niya.
Hinatid niya ako. Kaaga ka? Kailan? I blinked a lot of times and shook my head after. I sigh. Mas lalong sumakit ang ulo ko kakaisip sa mga sinabi ni Gina. I don't know but what she said gave me hope. Hope for? I don't know. Para ako nakaramdam ng kaunting saya kahit hindi dapat. What is really happening? Alden. You think Alden fell in love with you? Mas lalong kumabog na mabilis ang puso ko sa sinabi ni Gina. Nagsimulang mamuo ang malamig na pawis sa noo ko. Nanginig ako at namuuri ng mga luha sa gilid ng mga mata ko. In love? Gina, forget it. Napapikit ako ng mariin sa kanang hihina na napasandal sa backrest ng couch. I don't know, hindi ko alam ang dapat kong isipin. Alden tried to broke up with Michelle. Totoo man o hindi, alam kong dapat wala na akong karapatan na problemahin pa iyon. I love Alden and I won't deny that. We have a daughter that he didn't know. Hindi maalis sa isip ko ang kaisipang iyon. Kaya nang makahanap ako ng dahilan para lumabas, ginawa ko na. I need to clear my mind. I need to let go of these mindful things inside my head. I am currently walking slowly with elegance inside these construction supplies. I went here to look for perfect tiles because I want to renovate my bathroom. I want it bigger and I also want to add a huge bathtub. Kanina lang pumasok sa isip ko ang planong ito. This is not an errand, but I need to do this. Kasi kung hindi, sasakit lang ang ulo ko sa dami ng iisipin. Halos hindi ako makapili ng mga tiles ng maayos. Kaya pinili ko na lang ang last kong nakita na mukhang babagay naman sa theme ng kwarto ko. Papalitan ko na lang ulit kapag may time. I just need to keep myself busy today. Nagpasya na ako lumabas matapos kong pumili kaso bahagya akong natigilan na mag-ring ang phone ko sa isang tawag. Kagad ko iyong sinagot nang makita na si Dad ang tumatawag. Where are you? Kaagad na bungad niya kaya pasimple akong tumingin sa paligid bago tumuloy sa paglalakad. I was looking for a tiles. Tiles? For what? Napatikim ako ng mahina dahil sa tanong niyang iyon. I want to renovate my bathroom. Sabi ko nang tuluyan ng makalabas. Fine. Can you do me a favor? Yes, Dad. What is it? Nang makita ako ng driver na papalapit, kagad niyang binuksan ang pinto sa backseat kaya marahan ko siyang sananyasan na may kausap ako sa phone kaya muli niyang isinara. Can you drop here? Yeah? I'll wait here, darling. Okay, Dad. Sabi ko bago pinatay ang tawag. I instructed the driver where are we going and he immediately nodded. My dad is running a giant company. I actually missed being there. Ngayon lang ulit ako makakapunta ng office niya. Back then, I am always there. Pagkagaling sa school, doon ako dumediretso. I even have my own playroom when I was still a kid beside my dad's office. Pero nang lumaki ako, ginawa na ni Daddy na parang entertainment area. Isang oras pa bago ako nakarating sa company ni Dad, napatingala ako sa matayog na building. This is where I grew up. Good morning po, ma'am. Long time no see. Gulat na bati ng guard nang pumasok ako. Kaagad akong ngumiti ng matamis nang maalala ang pamilyar na mukha ng guard. Hi po. Mahinang bati ko na rin kaya napakamot siya sa batok niya at biglang parang nahiya. Binati ako ng lahat hanggang sa makapasok ako sa elevator. Hindi nagtagal, nakarating rin ako sa office ni Dad na nasa top floor. I suddenly remember Alden's office. Amber, kaagad nabigay pansin sa akin ni Daddy nang makapasok ako. Dad, what is it? Tanong ko sabay halik sa pisngi niya. Here, dalhin mo ito sa bahay. And here, Thaya's request. I am really sorry. Busy ang lahat ngayon kaya hindi ako makapag-utos. I gently nodded while staring at the envelope and a box. Kinuha ko ang box na para daw sana ko. What is this? Mahinang tanong ko pero tumawa lang si Daddy ng mahina. Her new iPad. Sabi niya kaya nanlaki ang mga mata ko. Dad, you're spoiling my daughter. He laughed even more. Minsan lang naman kaya hayaan mo na. Anong minsan? It's palagi. Inis na sabi ko sabay tingin sa bagong iPad. Bagong model pa ito.
It's fine, Amber. Nainis akong umalis sa office ni Daddy, dala-dala ang ibinigay niya. I am so pissed about this iPad. Mas lalo lang lalaki ang ulo ng anak kong maldita. I didn't even know that she requested a new iPad. Hindi ko naman kinuhang iPad niya at wala siyang sinabi sa akin. O sadyang hindi niya sinabi sa akin dahil alam niyang hindi ako papayag. That wicked kid. Halos itapon ko ang iPad nang makarating ako sa kotse pero kahit paano, pinigilan ko naman ang sarili ko. I don't want my daughter to get spoiled pero hindi ko na ata may iwasan iyon. From my father's company, I decided to stop over in an expensive coffee shop to buy some sugar-free foods for my daughter. I bought an apple pie, fruit shake, and a large burger. Thank you. Sabi ko matapos kong kunin ang mga orders ko. Nang lumabas ako, nakita kong wala doon ang kotse kaya nagpa siya akong tumabi muna. Nagpaalam kasi ang driver kanina na may bibilhin. I sigh and look at my feet. Napaangat lang ako ng tingin ng may huminto na kotse sa mismong harap ko. It was a black BMW. Mas lalo akong tumabi para hindi ako mabangga. The car was tinted, so I did not see who's driving. Muli akong yumuko ng maayos na nagpark ang kotse sa harap ko. Ang tagal ni Kuya? Bulong ko. Muli ako napaangat ng tingin ng may pamilyar na amoy na biglang pumasok sa ilong ko. Nalaki ang mga mata ko saka nagpalingalinga para hanapin kung kanino nanggaling ang pamilyar na nakaka-addict na amoy na iyon. Parang nag-slow motion ang mga nakikita ko. Marang hinawi ni Alden ang buhok niya habang isinasara ang pinto ng kotse. Nakatingin siya sa relo niya habang nakakunot ang noo at bahagyang naiinis. Napakurap ako ng isang beses habang tinatanaw kung paano niya ayusin ang coat na suot. 2 beses siyang sumulyap sa magkabilang gilid bago tumingin sa harap ko kung nasaan ako. Rinig na rinig ko ang matinding tibok ng puso ko sa biglang pagtama ng mga mata namin. Bahagya siyang nagkunot ng noo kaya wala sa sariling napalunok ako. Kagad ako nakaramdam ng kaba at pagkabahala ngayong nandito siya. Sandali pa siyang tumitig sa akin bago pairap na nag-iwas ng tingin kaya nanlaki ang mga mata ko. Mas tumoble ang kaba at kabog ng puso ko. Alden. Lumangon siya sa akin gamit ang seryosong mga mata kaya kaagad ako nagsisi kung bakit tinawag ko pa siya. 5 metro ang pagitan namin sa isa't isa pero parang hindi ako makahinga ng maayos. What are you doing here? Halos kinilabutan ako sa lamig ng boses niya. Nanlaki ang mga mata ko sa kawala sa sariling umatras. I didn't even know why I called him. I am here to with Ivan? Sarcastic na tanong niya kaya bagyang nalaglag ang pangako. Ivan? Bakit nasali si Ivan dito? Mabilis akong umiling ng ilang beses pero pinaningkitan niya lang ako ng mga mata na parang hindi naniniwala sa kung ano man ang sasabihin ko ngayon. No. Humakbang siyang palapit sa akin kaya natuod ako sa akin na tatayuan ko. Then? I am from Dad's office and I went here to buy some foods for Ivan! Sabay kaming napalingon sa kung sino ang sumigaw. Namilog ang mga mata ko sa gulat at taranta nang makita si Michelle na mabilis na naglalakad papunta sa amin. Nang mas lalo siyang makalapit, kaagad kong napansin ang luha sa pisngi niya. Michelle, what the hell? Inis na sambit ni Alden at nagulat na lang ako nang bagya niya akong hinawakan sa palapulusuhan para itago sa bandang likuran niya. Hey, I am going... You bitch! Nilalandi mo ba ang fiancé ko? Sigaw niya sa akin kaya mabilis akong umiling saka umalis sa likuran ni Alden na ikinamura niya. I am not. Hindi ko inaasahan ang bigla niyang pagsugod at pagtulak sa akin ng malakas kaya kaagad kong nabitawan ang binili ko kanina sa loob. Nagbigay iyon ng kakaibang tunog kaya napahinga ako ng mariin. Look, Stop being so desperate. Sigaw niya sa mismong mukha ko sabay tulak ulit sa akin kaya muntik na ako matumba pero kaagad na hinawakan ni Alden ang bewang ko. Michelle, stop! Sigaw niya na mukhang galit na galit kaya mas lalong umiyak sa Michelle. Akmang lalayo ako kay Alden pero pinukol niya ako ng masamang tingin kaya nawala sa isip ko ang gagawin ko. Humaguluhol si Michelle sa harapan na parang nawawala sa sarili kaya bahagi ako nagtago sa likuran ni Alden. Nakukuha na rin namin ang atensyon ng mga nasa malapit. Alden! You promised na ako lang!
What are you doing? Bakit kayo magkasama? Namasa ang mga mata ko nang makita na sobra-sobra ang iyak niya. I suddenly remember myself before. I was also crying like that whenever I saw Alden with her. Ganyan na ganyan ako noon. I was also devastated. Alden, uuwi na ako. Amber, wait please. I'm sorry. May nambulong ni Alden sa akin habang nakikiusap ang mga mata, kaya nanginig ako ng husto. What's happening? Sa muling pagtanaw ko kay Michelle na aninagan ko ang maraming mga sugat sa palapulsuhan niya. Sa magkabilang palapulsuhan, nakita ko ang mumunting sugat pero dumudugo pa, halatang sariwa. Mas lalo akong nanginig, nabahala at kinabahan. Alden, I will kill myself. Don't leave me. Halos lumuhod na si Michelle sa harapan namin. Parasado kong inalis ang kamay ni Alden sa bewang ko at nagawa ko naman iyon. Mabilis niya akong nilingon na parang walang pakialam kay Michelle na halos mamatay na doon kakaiyak. Amber, I'm going. Nanginginig na sabi ko pero mabilis niyang hinuli ang palapulsuhan ko. Alden! Shut up, Michelle! I don't care if you'll kill yourself. Nahulog na ng tuluyan ang mga luha ko dahil sa isinigaw niya. I always hope for this. I always hope for Alden to choose me every time. At ngayong nangyayari na, bakit parang pinipihit sa sakit ang puso ko? Kita ko kung paano lumuhod si Michelle sa sahig na sementado. Mas lalo akong kumawala kay Alden na parang ako lang ang nakikita. Rumaga sa mga luha sa pisngi ko habang umiiling kay Alden. Sa huli, nabawi ko ang kamay ko sa kanya at muli kong nilingon si Michelle. Hinuli ni Alden ang bewang ko sa ikalawang pagkakataon pero umiwas ako. Alden! Alden! Kitang-kita ko kung paano dumugo ang malaking sugat na Michelle sa bandang siko na ngayon ko lang napansin. Umikbi ako sa kainisang hakbang ang pagitan namin para daluhan siya pero nang makalapit ako, kagad niya akong itinulak kaya napaupo rin ako sa sahig. Mahinang napadaing ako dahil sa pagsakit ng likuran ko. Shit! Leave me alone! Gusto mo ikaw na lang palagi! You are a war, Amber! Ako naman dapat ang nauna! Sumusaw ka kasi! Sigaw niya sa akin at akmang sasampalin pa ako pero kaagad na nahuli ni Alden ang kamay niya at mabilis siyang itinulak kaya lumayo siya sa akin. Alden! Sigaw ko pero kaagad niya akong itinayo at itinuon kay Michelle ang nalilisik niyang mga mata. Alden! Alden, please! What are you doing, Alden? Humahagulhol na sabi ni Michelle habang bahagyang nakasubsob sa semento sa lakas ng tulak ni Alden. Napapunas ako ng mga luha ko saka mabilis na umayos ng tayo. I'm sorry. Mabilis na sabi ko saka mabilis na tumakbo papunta sa kotse namin na kararating lang habang nagpupunas ng luha. Amber! Hahabulin pa sana ako ni Alden kaso nakapasok na ako sa kotse. Napahilaw mo siya sa mukha niya. Saka sinubukang katukin ang pinto ng kotse ko pero umiiyak lang ako nang umiyak. Gulat na gulat si Manong at parang hindi alam ang gagawin. I sobbed even harder. Tara na po please. Hurry. Umalis na tayo dito. Sabi ko sa driver at kahit nagdadalawang isip, ginawa niya pa rin ang ipinag-uutos ko kaya naiwan doon sa Alden habang sinasabunutan ng sarili. Humagulol ako sa loob ng kotse habang tinatanaw siyang nakatingin sa amin. He did choose me. Ipinagtanggol niya ako but I am hurting. Hindi ko alam. He hurted Michelle? So it's true that Michelle is planning to kill herself for Alden to leave her? Kailan pa? Sa gitna ng pag-iyak ko biglang nag-ring ang phone ko. Sinagot ko iyon nang hindi tinitingnan ko sino ang tumawag. Are you okay? Napaawa ang mga labi ko nang marinig ang boses ni Alden. Kalauna napasingap ako sa kamarahang tumango. I am okay, Alden. Marahang sagot ko kaya dinig ko ang paghinga niya ng maluwag sa kabilang linya. Let's talk some other time. Pumikit ako ng mariin bago sumagot. Okay, let's talk some other time. Paano mo nasabing tama ako? Aktibong tanong ni Gina sa kabilang linya nang binagit ko na tama siya sa sinabi niyang sinasaktan ni Michelle ang sarili nito.
Muling bumalik sa isipan ko anong nangyari sa pagitan namin tatlo. Michelle looked so devastated. Nakakaawa siya. Naisip ko, kung nakita ba niya ako noon na umiiyak dahil kay Alden at sa kanya, maawa kaya siya? I was also devastated and broken all throughout the year that we are married. Nakakaawa rin ba ako noon? I just knew. Parang bulong na sabi ko pero na-imagine ko na ang pag-irap ni Gina sa kabilang linya. Karma niya yan. Deserve. Patapos ang pag-uusap namin ni Gina, muli kong nilingon sa Thea na mahimbing nang natutulog sa tabi ko. What happened earlier made me scared even more. Natatakot ako para sa anak ko. I closed my eyes before hugging her. I sighed and kissed her forehead softly. Hindi ko alam ang gagawin, Thea. Nakatulog rin ako ng mahimbing sa tabi ni Thea pero maaga akong nagising kinabukasan. Naghilamos muna ako bago ako tuluyang bumaba para tumulong sa pagluluto. Amber, anak! Namilog ang mga mata ko nang makita si Manang Celia na katatayo lang galing sa pagkakaupo sa couch. May malaking ngiti ang mukha niya kaya hindi ko na maiwasan pang ma-excite. Manang Celia! Mabilis ko siyang pinuntahan at niyakap ng mahigpit. She aged a bit but she still looks strong and well. Ganoon pa rin ang itsura niya. Nadagdagan nga lang ang mga puti niyang buhok. She is my second mother. I missed her so much. Anak, matagal ka na palang umuwi. Bakit hindi ka man lang bumibisita sa amin? Kaya ganda mo na. Thank you po. I can't keep my happiness. Her scent is a mixture of coconut and sampagita. Mas lalo niya akong niyakap at hinalikan ng ilang beses sa buhok, kaya bahagya akong natawa. Makalipas ang ilang segundong pagyayakapan namin, dahan-dahan niya akong binitawan sa kataimtim na tinitigan sa muka. Kita ko ang pamumuo ng mga luha sa mga mata niya kaya bahagya akong umuso. Kamusta po Manang Celia? She smiled. Maayos naman kami sa bahay. Ikaw? I nodded a bit. Okay lang din po. Kating-kating na akong itanong sa kanya ang tungkol kay Alden pero nahihiya ako. Bagya siyang tumawa kaya namula ng bahagya ang pisngi ko saka nag-iwas ng tingin dahil parang nababasa niyang iniisip ko. Maayos naman si Alden, iha. Inaalagaan ko siyang mabuti kagaya ng bilin mo. Sabi naman ng Celia kaya namilog ang mga mata ko. Po? Nanginginig na tanong ko kaya mas lalo siyang ngumiti. Hindi ka pa rin nagbabago, Amber. Bumisita ka naman sa bahay niyo. Sabik na kaming lahat sa iyo. Namimiss ka na ng buong bahay. Sandali pa kami nag-uusap hanggang sa magpaalam na siya. Hindi ko alam kung ikatutuwa ko pa ang hindi pag-gising na Thea noong nandito pa si Manang Celia o hindi. Handa na ba akong ipaalaman tungkol kay Thea? And Alden is still staying in our house? Hindi siya umalis? They made me happy. Kahit yun lamang malaking bagay na para sa akin. He valued the memories of that house. Our house. The house that we got when we married each other. Hindi ko alam ang pumasok sa isipan ko dahil kinabukasan, nag-ipon ako ng lakas, ng loob at nagpahatid sa bahay namin. Bahay namin ni Alden. Tatawag na lang po ako mamaya. Sabi ko sa driver bago bumaba. Hindi ko inalis ang tingin ko sa pamilyar na bahay. Bahay na miss ko na. Kitang-kita mula dito sa labas ang matataba at magagandang mga bulaklak. My eyes watered while staring our house. I miss this so much. Saksi ang bahay na ito sa lungkot, saya at paghihirap ko sa araw-araw mula noong ikinasal kami ni Alden. I used to cry every night and face him with a smile the next morning. I used to pray every night for him to notice.